Okay, so panoorin uli natin si Banat Bay. Nagpakalat ng mga poster sa kabaan ng Okay. Calayan Avenue sa Quezon City ang Akbayan Youth para siraan si Pastor Apollo C. Kita nyo na? Talaga ba? Ayan, Pag Ang ganda ng framing ng SMNA, no? Para siraan si Pastor Kibuloy. Ito yung dinideny nila na wala nang involvement si Pastor doon sa SMNI, pero here they are trying to protect their masters, di ba? Pero ano kaya yung paninira na yun? Pakinggan natin kay Banat Bay. pagka kinausap mo yung mga yan, ipupusta ko Okay. sa'yo, hindi nila alam kung ano pinaglalaban nila. Ano ba yan, Banat Bay? I don't think naman na alam mo kung may internet ka at may Google yung internet mo, madali mo na lang naman mahanap yung mga kaso na kinaharap ni Kibuloy. Halimbawa, i-Google mo Kibuloy FBI. Yan agad yung lalabas doon sa search engine. Ayan yung mga kaso niya. So, anyone with an internet can find yung mga kaso ni Kibuloy na kinaharap niya. 'Di ba? Kasi etong litanya na to is to discredit yung mga nagki-criticize kay Kibuloy. This is very weird mga kamatis, mga kaibigan. Akala ko ba kapag ang motto ni Banat Bay ay kapag may ginawa, banatan, pero pag walang ginawa, purihin. Obviously si Apo etong sa Amerika, these are not trumped up charges. So, bakit ko nasabi yun? Right now, mga kamatis, mga kaibigan, may warrant of arrest na si Kibuloy from the United States. Any moment in time, pwedeng makipagtulungan ang United States sa Pilipinas, for that matter, kasi nandito si Kibuloy, para ipa-extradite siya to the United States. That's the minimum na kinaharap ni Kibuloy. Ngayon, sinasampahan siya ng DOJ ng kaso. Diba? Tapos another one is yung sa Senate hearing ni Risa Ontiveros. I do think na yan yung iniiyak dito ni Banat Bay. Tuloy natin. Oops, mali. Tuloy natin. Baka mas alam pa nila, memorize pa nila ang kanta ni Taylor Swift kesa sa pinaglalaban nila. Hindi naman. Yung mga kaso ni Kibuloy is public knowledge already. Ayan, no? Isang Google lang yan, sir. Tuloy natin. Pustahan tayo. Okay? Kayo mga kabataan kayo, ha? Okay? Iniimbitahan ko kayo sa April to manood. Tapos maghanda kayo ng thesis nyo. Yun kasi yung first showing nung kanilang show. I wouldn't bother watching that kasi meron namang legitimate news channel na may prangkisa. I mean, I'll pick over ABS-CBN over sa kanila. Bakit kaya nagtataka ako sa SMNI why they took in vloggers for in lieu of journalist. Parang nakakalito yun. Kasi, di ba, before ikaw maging isang journalist, bago ka maging isang news anchor, kailangan mo munang mag-finish ng 4 years course ng journalism. Banat Bay is an admitted dropout from the College of Music ng UP. So why is it that mas hina-highlight pa ng SMNI yung mga pro-SMNI vloggers than actual journalists? It's a weird thing for me. Tuloy natin. Kakausapin ko, tatanungin ko kayo sa mga bagay-bagay sa mundo na to. Okay? I do think naman... Hindi tungkol kay Taylor Swift, ha? Baka mamaya, Okay, Kibuloy, pwede rin naman. We can talk about yung veracity or yung etong mga ganito. I'm very willing to talk to you, Banat Bay. Diba? Tuloy natin. nyo lang, BTS, mga ganyan-ganyan lang alam ninyo. Kasi yung mga yan, sa totoo lang, nagpapakulang yan eh. Hindi naman. Baka may pinaglalaban naman sila. I mean, hindi naman lahat ng tao na against sa'yo nagpapakul lang. Kasi mga kabataan to and I'm really happy na itong mga batang ito is standing up against yung tyranny ng mga ni Kibuloy at ni Duterte. Si Kibuloy kasi maraming ginagawang hindi okay yan. Ayan, babasa nyo naman eh. Hindi naman yan gawa-gawa ng United States eh. 'Di ba? They don't inimbestigahan nila yung pagkatao ni Kibuloy at yan yung mga nahanap nila. Para siyang 'di ba? Parang Epstein Jr. yung lumalabas. Anyway, tuloy natin. Tuloy po natin ang walang biro yung mga yan pakul. O kunwari, alam namin, meron kami pinaglalaban, may ganyan-ganyan. Kasi alam mo, ganyan naman talaga sa eskwelahan noon.
Bakit gano'n, Banat Bay? Bakit dinidiscredit mo yung mga, baka kasi against kay Kibuloy? 'Di ba? Actually, mga kamatis, mga kaibigan, just so you know, kasi merong mga accusations si Banat Bay sa mga vloggers. Buti na lang hindi mo ako ina-accuse doon kasi I am not part of any group na kasama si Makagago. Pero saan ba yun? Wala na ba yung ano mo? Yung kasama mo si Kibuloy dito? Dito ko kasi unang nakita yon. Ayun, oh, di ba? So, 2 weeks ago, meron na ba siyang picture na kasama niya si Kibuloy? Dito dito ako nag-react nun sa kanya. At pinost ko sa Facebook ko. Di ba? Ayan yung... Tapos, tingnan mo niyo si Pangulong former President Duterte. Manong, magpenta ka na lang. Tapos, magpahinga ka na. Di ba kasi nga, mukhang pagod na Puti, kaya saliwa-saliwa yung sinasabi, di ba? Anyway, tuloy natin dito. Tandaan ninyo, 5 taon ako sa UP Diliman. Okay, Alam mo, natapos mo ba? yun 5 taon ka sa school, kung hindi mo naman natapos, hindi counted yun. pasok mo na UP Diliman, Okay. meron talaga silang araw kung saan yung mga orgs. Yung mga orgs, ibang orgs yung nasa isip mo, Jay Guevara. Wag kang bastos. Shoutouts kay Orgs. Jay Guevara. Jay Guevara, wag kang magalit. Ano lang to, debunk lang to. Kung baga, of course, I have to stand on what I believe in. And I think, yung mga kabataan na to, ay nakikipaglaban sa tama. Kasi madali lang naman hanapin yung mga kaso ni Kibuloy. Isang Google mo lang yan, unlike yung claim ni Banat Bay, na wala daw, hindi daw mahahanap yan. That is impossible. That is BS. BS as in bullshit. Anyway, tuloy natin. Okay, yung mga orgs na, mga organization dyan, kanya-kanyang recruit yan ng mga kabataan. Siyempre, marami ko kasi sa UP, galing sa iba't ibang... Okay, isa-summarize ko na lang. Ang sinasabi niya mga joiners daw yung mga kabataan na yan. Pero that is not the case. Maybe, alam mo, it's very easy to see kung ano yung mga kalokohan ni Kibuloy. Just one Google search, panahon pa mismo ni Duterte, hinahabol na ng Amerika yan. Ngayon lang yan nagkaroon ng ngayon lang nagkalakas ng loob yung gobyerno na habulin siya. Ituloy natin dito kasi ito yung relevant part dito sa usapin natin. Sila ng poster na keso kay Kibuloy. O pag tinanong mo sila, anong kaso ni Kibuloy? Oh, madali lang yon. Kung ako, tatanungin mo yan. Lalabas ko yung cellphone ko, which I have, or sasabihin ko, ayan, ang dami, gusto mo, basahin ko pa para sa'yo. I mean, kung human trafficking yung nangunguna for dito kay Kibuloy. So, hindi yan mahirap hanapin, Banat Bay. Huwag mong bobohin yung mga galit sa mga friends mo. Pwede ko bang sabihin friends? Kasi pag amo, medyo may kulay yun. Friends na lang. Friends mo, Banat Bay. Diba? Ganun talaga. Political vlogging to . Meron tayong mga sinusuportahan, meron tayong hindi. Tuloy natin. Anong kanta ni Taylor Swift? Ito yun 1, 2, 3, 4. Pero pag tinanong mo kung ano yung kaso ni Kibuloy, wala silang may sasagot. Hindi, meron. Actually, meron silang may sasagot. Mas madali nga yun Kasi madaling tandaan yung mga kaso ni Kibuloy. Di ba? I mean, isang human trafficking lang. Di tapos na. Ano yung kaso ni Kibuloy? Ano na ang status ng kaso ni Kibuloy? Wala silang masasagot. Tingnan mo. Basta na status ni Kibuloy, ako masasagot ko yun. Pero I'm just saying sa inyo na this is where I parang find it weird. Kasi yung mga DDS vloggers are protecting Kibuloy. Especially si Banat Bay na who claims that he is not biased. Mga kamatis, whether or kung saan mang political spectrum nyo ko linalagay, kakamping, administration, DDS, I think it's more than obvious kung ano yung ginawa nitong mama na to and why he should be held liable for all the actions na ginawa niya. This is not our government persecuting this person. This is the United States of America who has already already has a warrant arrest on this person. Now, I really would like to see yung push ng ating gobyerno na makipag-coordinate sa Justice Department ng United States at hulihin itong tao na to at panagutin sa
sala niya. Hindi ito political. It's not about being political. It's doing what is right. Okay? Panahon pa ni Duterte may kaso to, Banat Bay, just to give you context. Pero I don't think you know that kasi nga ang alam mo lang ay protektahan ang mga friends mo. You know, pag friends mo talaga po, protektahan mo yan. Once again, Banat, kung gusto mong banatan si MG, go ahead. Unlimited. Tirahin mo hanggang matapos ang mundo. I don't give a damn about that. What I give a damn about is yung mga batang kung ano-anong shit yung sinasabi mo. Kasi I do believe, mga kamatis, mga kaibigan, na ang kabataan po ay pag-asa ng bayan. And naiintindihan ko na iba man kami ng political stand. Pero in the end, they will inherit this country. And what I'm trying to do in my platform is to say my piece and hopefully masuportahan nyo yung tamang tao sa darating na eleksyon. Okay, yun lang ba? Yun lang. O sige. Banat Bay. Hanggang sa susunod. Gaya mga lods.